Sa pinakamadilim at pinakapabayaang selda ng kulungan, isang kakaibang bilanggo ang mahigpit na ikinukulong. Araw-araw, walang pagod siyang umaakyat sa mga batong pader, hindi para tumakas, kundi para sanayin ang kanyang katawan. Habang ang iba ay naglalaan ng oras para huminga, siya naman ay nagbubuhat ng mga pabigat. Kapag sila ay nagpapahinga, sinasanay niya ang kanyang mga suntok. Kahit sa oras ng sapilitang pagtatrabaho, kusa niyang inaako ang pinakamabibigat at pinakamahirap na gawain. Tuwing may malakas na buhos ng ulan, nagpapatuloy pa rin siya sa pagtakbo sa putikan, itinutulak ang sarili sa matitinding ehersisyo ng mataas na intensidad. Ang dahilan ng kanyang walang tigil na paghahangad ng lakas ay simple. Wala itong kinalaman sa pag-asa o kalayaan, kundi nakatuon sa puot, isang malalim, matindi, at visceral na puot. Bago siya makulong, si Kyle ay isa lamang ordinaryong manggagawa sa bakal na may magandang asawa at payapang buhay. Ngunit ang marupok na kaligayahang iyon ay tuluyang nawasak ng isang kriminal na pumasok sa kanilang bahay upang tuparin ang kanyang baluktot at sadistikong pagnanasa. Si Kyle, na wala noon sa bahay, ay narinig sa telepono ang nakakapanghinang sigaw ng kanyang asawa na desperadong humihingi ng tulong. Nagmadali siyang umuwi ng halos mawala ng ulirat, ngunit pagdating niya ay natagpuan niya ang kanyang asawa na nakahandusay at wala ng buhay sa isang lawan ng dugo, punit ang mga damit at bagbog ang katawan. Malinaw na siya ay nilapastangan hanggang sa kamatayan. Isinugal ni Kyle ang lahat upang mahuli ang halimaw na iyon, pinagdadaanan ng napakaraming hadlang upang maiharap ito sa hustisya. Sa kanyang pagiging inosente, naniwala siyang ang hukuman ang magbibigay ng katarungan, hindi man lang naisip na ang kanyang kalaban ay anak ng isang napakayaman at makapangyarihang pamilya. Ang matibay na ebidensya ay isa-isang winasak ng mga tusong abogado at ng kapangyarihan ng pera, na sa huli ay nagresulta sa pagpapawalang sala sa salarin. Nang makita ni Kyle ang mayabang at mapanuyang ngisi sa mukha ng pumatay, tuluyan ng gumuho ang huling natitirang tiwala niya sa batas, kaayusan, at sa sangkatauhan. At nang sandaling lalabas na sana sa hukuman ang salarin, biglang inagaw ni Kyle ang baril ng isang gwardya at desperadong pinaputukan ang kanyang kaaway, biglang umalangaw ang mga putok ng baril sa tahimik at seryosong silid hukuman. Bumagsak ang kanyang kaaway, at natupad ang kanyang paghihiganti. Ngunit doon pa lamang nagsisimula ang tunay na bangungot. Hinatulan si Kyle ng habang buhay na pagkakakulong at agad siyang ipinadala sa Cravey, isang pangalang nagdudulot ng matinding takot sa puso ng bawat bilanggo. Dito, ang batas ay isang nakakatawang biro lamang, at ang buhay ng tao ay napakamura. Upang mabuhay sa mundong ito na parang aso laban sa aso, kailangan mo ng bakal na kamao o malalim na bulsa. Ang bawat patakaran ng buhay at kamatayan ay idinidikta ng warden, na may kapangyarihang magpasya sa kapalaran ng sinuman depende lamang sa kanyang pabago-bagong mod. Ang proseso ng pagtanggap sa mga bagong bilanggo ay parang isang assembly line kung saan brutal at mabilis na kinukuha ang lahat ng personal na gamit ng isang preso. Hindi naging exception si Kyle, ngunit hindi na kontento ang mga gwardya hanggat hindi nila tina-target ang singsing sa kanyang kaliwang palasangsingan, ang huling alaala ng kanyang yumaong asawa. Mariing tumanggi si Kyle na ibigay ito, ngunit ang kanyang pagtutol ay nagdulot lamang ng mas mabangis na pambubugbog mula sa mga gwardya. Sa huli, pinilit pa rin nilang tanggalin ang singsing mula sa kanyang kamay. Nagngangalit sa galit si Kyle ngunit hindi siya makapagsalita. Matatalim na titig lamang ang naibato niya sa gwardya. Ang ibang mga bilanggo sa paligid ay nanatiling tahimik na parang patay, ni isa sa kanila ay walang lakas ng loob na salubungin ang kanyang tingin. Iyon ang batas ng kulungang Cravey. Kapag nakapasok ka na roon, ang buhay mo ay mas mababa pa sa buhay ng isang hayop, lalo na ang anumang bagay na kahawig ng respeto. Ang dinamika sa loob ng kulungan ay nahahati sa tatlong pangunahinggang na palaging nagkakaroon ng alitan. Sa hanay ng Russian Mafia ay may isang bilanggo na may palayaw na Andre, isang sadista na nagkakatuwang pahirapan ang mahihina. Isang 21 taong gulang na may maamong mukha na nagngangalang Billy ang dumating sa kulungan kasabay ni Kyle. Sa kanyang unang gabi pa lamang, kumatok na si Andre sa kanyang selda. Ang sumunod ay isang mahabang gabi ng pampublikong pagpapahiya at pagpapahirap. Ang kaawa-awang, hindi makataong mga sigaw ni Billy ay umalangaw sa buong cell block buong magdamag. Hindi lang ito binaliwala ng mga gwardya, sinadya pa nilang ikandado ng mahigpit ang mga pinto ng selda. Lahat ng iyon ay dahil binayaran na sila ni Andre upang matiyak na walang manghihimasok. Kinabukasan, nakita ni Kyle ang nakakadurog pusong kalagayan ni Billy at ang lantaran, malupit na ekspresyon sa mukha ni Andre, ang tinging iyon, kaparehong-kapareho ng kasuklam-suklam na ekspresyon ng lalaking pumatay sa kanyang asawa, ay nagpaalab sa matinding galit ni Kyle, kaya agad siyang sumugod kay Andre upang singilin ito.
Mabilis na nakaagaw ng pansin ng mga gwardya ang gulo, ngunit si Kyle lamang ang kanilang pinigilan habang binigyan si Andre ng isang panatag na tingin. Hindi may kakaila ang kanilang sabuatan. Pagkatapos noon, agad na kinaladkad si Kyle at itinapon diretso sa solitary confinement. Ang mga dingding ay may mga marka ng maitim at tuyong dugo, mga bakas ng mga nauna sa kanya na naiwan doon matapos ang kanilang desperado at mabangis na pakikipaglaban. Ang pagkain ay wala ng iba kundi isang makapal na parang putik na lugaw, at ang kanyang higaan ay isang malamig na slab ng bato na nakadikit sa isang mabahong tubo. Pagkalipas ng ilang araw na pagtitiis sa malahayop na pagpapahirap na iyon, tuluyang bumigay ang mental na depensa ni Kyle. Pinunit niya ang kanyang uniforme sa bilangguan upang gawing lubad, balak na tapusin na ang lahat. Ngunit ang magaspang na tela ay hindi sapat kahit para sa karangyan ng kamatayan. Sa desperasyon, tinipon niya ang lahat ng lakas at ibinangga ang kanyang ulo sa pader. Saglit na nagdilim ang kanyang paningin. Nang mabaigo ang unang pagtatangka, sinubukan niya muli, paulit-ulit, hanggang sa mabiyak ang kanyang noo at umagos ang dugo. Sa malabong liwanag na nababalot ng dugo, biglang may isang gamo-gamo na lumitaw mula sa kung saan. Ilang sandali itong lumutang sa harap ng kanyang mga mata bago marahang dumapo sa malamig at mabahong mangkok ng pagkain. Para bang may hindi nakikitang puwersang nagudyok sa kanya, kinuha ni Kyle ang mangkok. Muling lumipad ang gamo-gamo at dumapo naman sa kanyang kutsara, na para bang ginagabayan siya. Marahil ang kanyang yumaong asawa, na hindi matanggap na makita siyang tuluyang nilalamon ng kawalan ng pag-asa, ay nagpakita sa anyo ng maliit na nilalang na iyon upang magpadala ng mensahe. Kung buhay pa siya, siguradong hindi niya hahayaang sumuko si Kyle sa sarili niya. Nang wala ng pag-aatubili, nilunok ni Kyle ang walang lasa at parang wax na lugaw. Nang sa wakas ay makalabas siya sa solitary confinement, wala namang balak ang mga gwardya na pabayaan siya. Dinala siya sa isang mapanganib na selda. Pagbukas ng pinto, nakita niya ang 4 na bakal na kama, 3 sa mga iyon ay bakante. May masamang ngiti ang gwardya habang ipinaliwanag na ang nag-iisang kasama roon ay isang mamamatay taong may schizophrenia na pinahirapan hanggang sa mamatay ang 3 nitong naunang kasama sa selda. Kung ayaw niyang maging ika-4 na bangkay, kailangan niyang magbayad para mailipat ng selda. Ngumisi ang gwardya bago siya itulak papasok. Nang sumara ang pinto ng selda, malinaw na nakita ni Kyle ang isang napakalaking itim na lalaki na halos wala ng bakas ng pagkatao ang mga mata. Matapos ang isang gabing puno ng takot, pinagsama-sama ni Kyle ang lahat ng lakas ng loob na mayroon siya upang magmakaawa sa gwardya na ilipat siya ng selda, ngunit tinuwanan lamang siya dahil wala siyang sapat na pera. Wala siyang ibang magawa kundi lunukan ng pait at magtiis. Unti-unti niyang napagtanto na ang kulungang ito ay hayagang gumagana na parang isang kapitalistang laro kung saan ang buhay ng tao ang mismong pera. Ito lamang ang tahimik na pinahihintulutang paraan upang umangat. Ang nagwawagi ay nakakakuha ng mas mataas na katayuan at mga pribilehyo, habang ang talunan ay madalas na binubugbog hanggang sa mamatay mismo sa lugar. Hindi lamang alam ito ng mga gwardya at ng warden, sila mismo ang mga arkitekto at pinakamalalaking buki sa likod ng mga patakarang iyon. Kumita sila ng napakalaking halaga mula sa mga pastahan at suhol, ginagawang isang napakalaking negosyo ang malamig na pagpatay. Sa madugong arena na ito, si Andre ang walang talong manlalaban at ang pinaka-epektibong kasangkapan ng warden sa pagkita ng pera. Ang paglapastangan sa kanya ay katumbas ng paghamon sa buong sistemang kumikita mula sa kulungan. Kaya agad na dumating ang paghihiganti. Kinaladkad ng mga tauhan ni Andre si Kyle upang bugbugin sa harap ng lahat, habang ang mga gwardya ay nagkunwaring walang nakikita. Pagkatapos ng insidenteng iyon, muli na namang itinapon si Kyle sa solitary confinement. Malinaw na ayaw nila siyang mamatay. Ang gusto nila ay mabuhay siya sa isang paghihirap na mas masahol pa kaysa kamatayan. Ang pinakakakilabot na pagpapahirap ay nagmumula mismo sa kalikasan. Sa tuwing umuulan, binabaha ang selda ng solitary, nahahalo ang tubig sa dumi at agad na nagiging isang mabahong hukay na puno ng putik. Wala na nga siyang matulugan, halos hindi pa niya makayanan ang matinding nakakasulasok na amoy na tuluyang sumusubok sa hangganan ng kanyang pagtitiis. Matapos ang hindi mabilang na araw at gabi, lumabas si Kyle na tila wala ng laman ang mga mata at kaluluwa, parang isang pulubi. Natiis niya ang lahat, ngunit ang kanyang tahimik na pagpapasakop ay hindi nagbigay sa kanya ng kapayapaan. Sa halip, lalo lamang nitong pinalakas ang kay-abangan ni Andre. Isang tanghali habang kumakain, sa harap ng lahat, lumapit si Andre sa mesa ni Kyle, dumura sa kanyang tray, at inutusan siyang maghintay ng maayos sa kanyang selda dahil pupuntahan siya nito sa gabing iyon. Alam na alam ni Kyle na kung uurong siya, hindi lamang dangal ang mawawala sa kanya. Ngunit kung maninindigan siya,
kahit pamamatay, mamamatay siyang nakatayo at may dignidad. Kapag itinulak ka na hanggang sa hangganan ng kawalan, ano pa ba ang dapat katakutan sa isang laban hanggang kamatayan? Agad na dumating ang mga gwardya. Nang hindi man lamang nagtatanong o nag-iimbestiga, direkta nilang sinisi si Kyle sa paggulo ng kaayusan at nagbanta na pabubulukan siya sa solitary sa napakahabang panahon. Ngunit ang panibagong pagkakakulong na iyon ang tuluyang gumising kay Kyle. May sariling mga batas ang impyerno. Nilalamon ng malakas ang mahina, at ang nagwawagi ang kumukuha ng lahat. Kung nais niyang mapanatili ang huling natitirang bahagi ng kanyang pagkatao, kailangan muna niyang pag-aralan ang pinakamatinding anyo ng karahasan. Mula sa araw na iyon, nagsimula siyang magsanay na parang baliw. Dahil wala siyang tamang kagamitan, ginawa niyang gym ang mismong kulungan, ginamit niya ang mga pader, rehas na bakal, sahig, mga sandbag, mabibigat na bagay, at ang exercise yard. Ginamit niya ang lahat ng maaari niyang gamitin upang patigasin ang kanyang katawan at ang kanyang kalooban. Habang lumalakas ang kanyang pangangatawan, lalo ring naging malamig at matigas ang kanyang mga tingin. Matapos ang ilang buwang halos hindi makataong pagsasanay, pumasok siya sa ring upang harapin ang kanyang sinumpaang kaaway na si Andre. Hindi pa man nagsisimula ng maayos ang laban, agad na tinamaan si Kyle ng isang malakas na suntok sa mukha. Sinundan iyon ng brutal na tuhod na tumama sa kanya at naglagay sa kanya sa purong depensa. Sinamantala ni Andre ang momentum at nagpakawala ng sunod-sunod na pag-atake. Ngunit kinagat ni Kyle ang kanyang ngipin, tiniis ang sakit, at sa wakas ay nakakita ng pagkakataon. Nagpakawala siya ng isang mapanirang suntok sa isang mahalagang bahagi ng katawan, agad na sinundan pa ng isang mabangis na kontra-atake. Umugang ang sigawan ng mga bilanggo sa paligid. Ngunit sa kasamaang palad, mas matibay si Andre kaysa sa kanya, na parang may pinakamataas na depensa. Ang palitan ng suntok ay hindi kalakasan ni Kyle. Inangat siya ni Andre mula sa lupa, malakas na ibinagsak gamit ang isang shoulder throw, at paulit-ulit na tinuhuran ang kanyang sentido. Agad na lumabo ang paningin ni Kyle. Sa gitna ng matinding sakit, tinamaan pa siya ng isang malakas na roundhouse kick sa katawan. Sa huli, hinawakan ni Andre ang isa niyang paa at ibinangga siya sa guardrail. Sa sandaling iyon na pagitan ng buhay at kamatayan, tinipon ni Kyle ang lahat ng natitirang lakas at sinipa si Andre sa singit. Pagkatapos ay sumugod siya at kinagat ng buong puwersa ang ugat sa leeg ni Andre, nang maaga na siya ng mga nanonood at maihiwalay, punit na ang lalamunan ni Andre, at unti-unti nang nawawala ang kanyang hininga hanggang tuluyang tumigil. Nabalot ng nakakatakot na katahimikan ang buong arena, maliban kay Kyle na basang-basa sa dugo habang naglalabas ng tila hayop na sigaw. Maging mga bilanggo, gwardya, o ang warden mismo, lahat ay lubos na nayanig sa madugong eksenang iyon. Pagkatapos ng laban na iyon, si Kyle ang naging bagong hari ng ring sa kulungan. Wala siyang pino o maayos na estilo, ang lahat ay pinapatakbo lamang ng hilaw na lakas ng loob at matinding determinasyon. Ipinagpapalit niya ang sariling laman para sa kanyang kaligtasan, tinatanggap ang bawat suntok ng kalaban upang makaganti ng 2 beses, 3 beses, maging 10 beses na mas matindi hanggang sa tuluyang bumagsak ang mga ito. Sa ilalim ng batas na ang pagkatalo ay katumbas ng kamatayan, umakyat siya sa isang hagdang nababalutan ng dugo at mga bangkay ng kanyang mga natalo, hakbang-hakbang patungo sa tuktok ng kapangyarihan. Ang Kyle ngayon ay may maayos na nakasuklay na buhok, malamig ang tingin, at may nakakatindig balahibong presensya na natural na nagdala sa kanya bilang pinakamaimpluwensyang pinuno ng gang sa kulungang iyon. Ang pumatay sa dragon ay tuluyan ng naging dragon mismo. Ang lalaking dating lumalaban sa karahasan ay naging isang malupit na pinuno. Habang nalulunod si Kyle sa karahasan, ang paglaban naman ni Billy ay pinapalakas ng iisang layunin na hindi natitinag. Paulit-ulit siyang nagtangkang tumakas, ngunit bawat pagkakataon ay nahuhuli at ibinabalik. Bawat kabiguan ay may kapalit na mas brutal na parusa, ngunit may mga bakal na lalong tumitigas habang pinapanday. Sa wakas, nang halos maabot na niya ang pag-asa, ginamit ni Billy ang isang ninakaw na susi upang madaling makalabas sa kanyang selda. Ngunit habang inaabot niya ang itinagong iron cutter, nahuli siya ng mga gwardya. Sa pagkakataong iyon, naging tunay na trahedya ang kapalaran ni Billy. Inihagis siya ng mga gwardya sa isang sadistikong higanteng bilanggo. Nang matagpuan siya ni Kyle, si Billy ay halos nasa huling hininga na. Sa kanyang mga huling sandali, sinabi niya kay Kyle na huwag hayaang gawin siyang katulad nila. Pagkasabi noon, tuluyan nang nalagutan ng hininga si Billy. Kahit sa kamatayan, nanatiling hindi nabasag at hindi nadungisan ang kanyang kaluluwa. Doon tuluyang nagising si Kyle. Naunawaan niya ang tunay na asensya ng karahasan. Hindi ito nagdadala ng tunay na tagumpay,
ginagawa ka lamang nitong katulad ng taong dati mong kinamumuhian. Kaya nang sumunod na laban, hinayaan niyang bugbugin siya, tumatangging gumanti kahit isang beses. Ramdam ang matinding galit ng Warden. Nawala ang lahat ng kanyang kredibilidad sa harap ng mga namumuhunan, at nabura ang lahat ng pastahan. Sa galit, ipinabitin niya si Kyle sa isang bakal na rack sa gitna ng courtyard at idineklara na hindi siya ibababa hanggat hindi siya pumapayag na lumaban. Kung hindi, ang rack na iyon ang magiging bitayan niya. Ngunit ang parusang iyon ay bumalik na parang bumirang sa mismong nagpapahirap. Ilang araw at gabi siyang nakabilad sa matinding sikat ng araw at hinampas ng malalakas na ulan nang walang kahit isang subo ng pagkain. Halos maubos ang lakas ni Kyle, ngunit hindi siya nagkompromiso. Sa simula, hindi siya naintindihan ng ibang bilanggo at pinagtawanan pa. Ngunit unti-unti nilang nakita ang kakaibang lakas na ipinapakita ni Kyle. Nagsimula silang magtanong, bakit kailangan nating magpatayan para lamang aliwin ang Warden? Bakit tayo, na mga biktima ng karahasan, ay naging taga-konsumo at kasabwat ng parehong karahasang iyon? Dahil ba ito sa takot, kasakiman, o dahil manhid na tayo? At tulad ng apoy sa damuhan, kumalat ang paggising na iyon sa lahat ng lalaki sa kulungan. Tumigil ang mga gang sa walang saysay na alitan, at wala nang gustong pumasok sa ring upang lumaban. Sa kanilang sama-samang katahimikan na walang karahasan, nawala ang kapangyarihan ng pamamahalang nakabatay sa takot ng Warden, at tuluyang tumigil ang kanyang madugong negosyo. Sa ganitong paraan, nagwagi si Kyle laban sa karahasan sa pamamagitan ng kapayapaan, nang hindi man lang sumusuntok, sa pinaka-hindi inaasahang paraan. Ngunit may kabalintunaan. Hindi maaaring basta patayin ng Warden si Kyle. Kapag ginawa niya iyon, magiging martir lamang ito. Hindi sapat na hanggal ang Warden upang gawing simbolo ng paniniwala si Kyle para sa mga bilanggo. Kaya noong araw na iyon, pinalaya niya si Kyle, ngunit upang ihanda ang isang espesyal na pampublikong pagbitay. Siyempre, ang isang tusong tirano ay hindi kailanman gagawa ng maruming gawain gamit ang sarili niyang kamay. Pinakawalan niya ang kanyang pinakamabangis na attack dog, isang halimaw na mahigit 2.5 metro ang taas at halos naubos na ang pagkatao dahil sa droga at pagpapahirap. Pagkatanggal ng kadena, agad itong sumugod kay Kyle at pinagbubugbog siya hanggang sa mabali ang mga buto at mapunit ang mga litid. Gusto ng Warden ang eksenang iyon. Gusto niyang makita ng lahat na anumang uri ng paglaban, marahas man o mapayapa, ay lulunurin pa rin ng mas matinding karahasan. Ang kapangyarihan ng buhay at kamatayan ay dapat manatili sa kanyang mga kamay. Halos nasa bingit ng kamatayan, likas na kumatok si Kyle ng paulit-ulit sa bakal na pinto sa isang ritmikong paraan. Nang marinig iyon ng higanti, bigla itong tumigil. Lumabas na habang nasa solitary si Kyle, may isang tao sa kabilang pader na palaging kumakatok ng ritmo, at lagi siyang kumakatok ng 2 beses bilang tugon. Kahit wala silang iisang wika at hindi pa kailanman nagkita ng mukha, naging espiritual na kasama sila ng isa't isa. Hindi niya akalaing ang kasamang iyon ay ang mismong higanteng nasa harap niya. Bagaman nasira ang isipan nito, sapat pa rin ang talas nito upang makilala ang pamilyar na ritmo. Inabot nito ang magaspang na kamay at marahang hinaplos ang pisngi ni Kyle. Natulala ang Warden nang ang kanyang pagpapakita ng pananakot ay halos maging katawa-tawa. Agad niyang inutusan ang kanyang mga tauhan na patayin silang dalawa. Sa gitna ng ulan ng bala, sinugod ng higanti ang mga gwardya upang protektahan si Kyle. Sa hilaw na lakas, winasak nito ang mga gwardya at maging ang isang matibay na bakal na gate bago tuluyang bumagsak, dumadaloy ang dugo mula sa mga sugat. Ang trahedyang kamatayang iyon ang nagpasiklab sa galit ng lahat ng bilanggo. Nag-alsa sila at inatake ang mga gwardya, na nagbunsod sa buong kulungan sa kaguluhan. May mga sum-iron ng ari-arian, may nagsunog, at may ginamit ang kaguluhan bilang pagkakataon upang tumakas. Sa huli lamang ito napigil ng magpadala ang Warden ng armadong puwersa na may napakalakas na putok. Sa gitna ng kaguluhan, hindi sumama si Kyle sa alinmang grupo. Sa halip, pinili niyang iligtas ang kanyang itim na kasama sa selda. Doon nalaman na hindi pala ito ang mabangis na halimaw na iniisip ng lahat, kundi isang lihim na tagalinis na pinupuntirya lamang ang pinakamasasamang kriminal sa kulungan, ang mga gumagamit ng butas sa batas upang magpatuloy sa kanilang kasamaan. Pagkatapos ay inilabas ng lalaki ang kanyang tunay na alas, isang maingat na itinatagong diary na naglalaman ng lahat ng ebidensya, kung paano ginawang pribadong katayan ng Warden ang kulungan at ang buong ilegal na imperyo nito. Nakatala roon ang bawat biktima at bawat suhol. Ibinigay niya kay Kyle ang diary na iyon, mas mahalaga pa kaysa sa buhay, at ipinagkatiwala ang misyon na mailabas ito at ilantad ang katotohanan sa mundo. Tungkol naman sa plano ng pagtakas, nakalkula na niya ang bawat detalye.
Kailangan lamang ni Kyle na lumaban sa isa pang huling duel. Upang maibalik ang awtoridad na nawasak ng Riot, tiyak na ipapapatay siya ng Warden. At ang landas mula sa arena patungo sa lugar ng pagbitay ang magiging perpektong pagkakataon para tumakas. Di nagtagal, pumasok si Kyle sa kanyang huling laban. Ang kalaban niya ay ang mismong halimaw na nagpahirap hanggang mamatay kay Billy. Matapos ang ilang round, ginamit ni Kyle ang sariling taktika ng kalaban laban dito at tuluyang napatay ito sa mga matutulis na tulos na kahoy. Sa wakas, nabayaran na ang utang na dugo ni Billy. Gaya ng plano, agad siyang dinala patungo sa execution area. Ngunit pagpasok nila sa parking garage, biglang sumulpat ang itim na lalaki mula sa lihim na lagusan at mabilis nilang napabagsak ang mga gwardya. Sa wakas, nabawi ni Kyle ang kanyang wedding ring. Ibinigay ng lalaki ang uniforme at susi ng sasakyan kay Kyle, habang pinili niyang manatili upang tapusin ang isang misyon na siya lamang ang makakagawa. Ilang sandali pa, minamaneho na ni Kyle ang sasakyan sa bawat security gate. Nang makita ng mga gwardya ang kotse ng Warden, agad silang tumayo at nagsulot, ni isa ay walang nang ahas na magsiyasat. At ganoon na lamang, habang nagpapanggap na Warden, sakay ng kotse ng Warden, at dala ang ebidensyang magwawakas sa mga krimen nito, nagmaneho siya patungo sa pagsikat ng araw at sa kalayaan. Kasabay nito, sa opisina ng Warden, dumating na ang huling paghuhukom ng kanyang buhay. Nang wasakin ng mga gwardya ang pinto, natagpuan nila siyang puno ng dugo ang bibig at nabunutan ng mga ngipin. Ang lalaking kumita mula sa karahasan ay tuluyang namatay sa mismong ngipin ng sarili niyang biktima. At doon nagtatapos ang buong kwento.